I've been waiting for God's promises all my life, pero bakit parang hindi ko nararanasan sa aking pamilya? Matagal ko nang pinagpipray ang pamilya ko makakilala sa Panginoon. Matagal ko nang pinagpipray na magkaroon kami ng financial breakthrough. Matagal ko nang pinagpipray na magkaroon ng complete healing ang aking auntie, ang aking nanay at aking tatay. Pero hanggang ngayon, parang hindi ko pa rin ito nararanasan. And napansin nyo ba, the longer that you wait for God's promise, the more you are convinced na para bagang hindi natutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Na kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng ating buhay, we would rather escape than endure. Kasi nga naman, di ba? Katulad ng sinabi ng Panginoon, I promise, sabi ng Lord sa nation of Israel, I promise that I will rescue you from the oppression of Egypt and I will bring you there to a land flowing with milk and honey. How many among you, kung kayo ang papangakuan ng Panginoon nito, magiging excited din kayo knowing that you have been a slave for 430 years. Kung ikaw ay alipin for 430 years at pinangakuan ka ng Panginoon na ire-rescue ka niya sa oppression ng iyong mga oppressor, matutuwa ka siguro. At ma-excite ka rin sa mga pangakong ito ng ating Panginoon. Pero, napansin niyo ba mga kapatid, that in order for us to get there, we have to endure what's happening here. Kasi minsan excited tayo to get there so that we could escape here. Para bagal lumalabas, masyadong maganda ang pangako ng Panginoon, but my life here on earth is still miserable. Now, I rebuke that mindset. Naniniwala ako mga kapatid na yes, may ipinangako ang Panginoon sa atin on the other side of this problem. There we can find redemption. There we can find peace. There we can find joy. But here, you don't have to live a miserable life. With Jesus, you can live a joyful, peaceful, worry, anxious-free life. Katulad ng nation of Israel, si Moses ang naglabas sa kanila from Egypt. Pero dahil na-delay sila ng 40 years, namatay na si Moses at kailangan magpalit ng liderato at si Moses pinalitan ni Joshua. So si Moses ang naglabas from Egypt, pero si Joshua ang nagpasok sa Promised Land. Kaya nga nung si Joshua na ang pumalit sa leadership, nagkaroon siya ng takot. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't be discouraged, don't be afraid. As I was with Moses, so shall I be with you. As I was, so shall I be. I was, so shall I be. I was, so shall I be. Parang sinasabi ng Panginoon sa ating simbahan, I was with you for the past 10 years, so shall I be for the next 1 decade, 2 decades, and 3 decades to come. Ibig sabihin, I am the same God, the God of your forefathers, the God that healed the sick, that delivered the oppressed. Ako yung Diyos na nagpagaling before, ako pa rin ang Diyos na nagpapagaling ngayon, at ako pa rin ay magpapagaling bukas. I am He who was, who is, and who is to come. The same yesterday, today, and forever. That is the kind of life that God wants you to live, a life with authority. Ahead and not the tail, above and not beneath. Victor, not a victim. Victory, not defeat. Pero minsan, yung way of our victory is different from God's way of victory. Pero in case you forgot, I want you to be reminded that God's way is always the right way. Iba ang pamamaraan natin ng victory sa pamamaraan ng Diyos ng victory. Iba yung pamamaraan mo ng pagluluto ng adobo sa pamamaraan ng pagluluto ng katabi mo ng adobo. Yung katabi mo, pag nagluto ng adobo, walang laurel. Yung isa may laurel. Yung isa puro suka. Yung isa naman maraming toyo. Yung nagluto may toyo din. Amen. Pero iba-iba man ang ating pamamaraan. We are aiming for that one goal. Alam nyo, ganun din sa ating Panginoon. Iba-iba ang pamamaraan natin sa pamamaraan ng Diyos. In fact, our plans is no match to God's plan in our lives. May plano tayo pero minsan walang purpose. But God's way is better than our ways. His thoughts are better than our thoughts. And His plans are greater than our plans. Minsan lang nadidisappoint tayo because we want to escape here for us to get there. Kasi excited na tayo sa land flowing with milk and honey, and sometimes we are frustrated kasi nag-e-expect ka ng milk and honey, pero ang nakikita mo, walls and giants. Sino sa inyo ganun? Pinangakuhan kayo ng milk and honey, pero ang nasa harap nyo, walls and giants. Naalala ko, pagpasok nila ng Promised Land, nung nandun sila sa Gilgal, tinuli pa lahat ng mga kalalakihan. Pagkatapos ang unang city na kailangan nila i-conquer is the mighty city of Jericho. Akala ko ba this is a land flowing with milk and honey? Akala ko ba this is the land of Hivites, Jebusites, parasite, mosquito bites? Then all of a sudden, I was not informed. I did not sign up for this. Hindi nyo naman sinabi na meron pala kaming kailangang mga higanting pabagsakin. Bakit? Yung possession ipinangako, but you have to possess your possession. After all, ipinangako ng Panginoon ang there, but here you have to fight for it. In here you have to pray for it.
Sometimes lang na-frustrate tayo kasi expectant tayo dun sa milk and honey, pero nakikita natin ay walls and giants. And minsan, hindi tayo nakakapag-step out of our comfort zone. Hindi tayo lumalabas sa ating mga kanya-kanyang bangka because we are intimidated and afraid sa mga opponent that is in front of us. Para ang nation of Israel, they're supposed to be in the promised land. Year 2 pa lang, delay na, pero at least year 2 nandun na sila sa promised land. Pero mas pinili nila dahil sa kanilang takot. Nung nakita nila yung mga giants, nung nakita nila yung mga walls, sabi nila, we cannot do that. We cannot defeat them. So we would rather wander in the desert for another 38 years than to step out of our comfort zones and fight for what is ours. Natatakot tayo sa mga higante na nasa ating harapan. Ang tanong ko mga kapatid, paano tayo lalakad sa ibabaw ng tubig kung lagi kang nasa pampang? How can you walk on water if you're always on the shore? God is inviting you, come, walk on the water. You are going to experience something that you've never experienced. I want you to see what you haven't seen yet in your life. But you have to get out of your boat. You have to get out of your comfort zone. Hindi porket may presensya ng kaaway, nawala ang presensya ng milk and honey. Nandun pa rin ang milk and honey, pero may mga challenges in between. Sa buhay kasi walang cheat code. Hindi porket may mga challenges, pwede ka magkaroon ng cheat. Up, up, down, down, A, B, A, B. Bigla mo malalagpasan. Nung gino kayo sa 9am, wala nakagets eh. Pero dito, puro bata, may gets sila eh. Up, up, down, down, A, B, A, B. Bigla ka level 65. Walang cheat code sa buhay. Pagdadaanan mo ang lahat ng mga levels. Ang lahat ng mga challenges in your life. Pero hindi porket may kaaway, wala na yung pangako ng Panginoon. In fact, kapag mas matindi ang kalaban, mas matindi rin yung pangako. Ibig sabihin, yung size ng challenge is an obvious sign of the size of God's promise in your life. The darker the night, the brighter the day. The greater the challenge, the greater the victory. The greater the difficulty, the greater the promise. In fact, mas mataas ang level, mas maraming devil. Pasinin niyo po yan? Nung mga level 1 ka, demonyito lang kinakalaban mo, kaya ko to, pre. Naalala niyo yung mga panahon, nagsu-Super Mario Brothers tayo? Na yung level 1, kayang-kaya natin. Pagdating ng level 2, medyo. Pagdating ng level 3 at 4 and 5, minsan nahihirapan ka na. Kaya parang bored ka na doon sa una kasi nadaanan ko na ito. Kayang-kaya ko na ito. Alam niyo sa buhay ganun din. Walang cheat code. Hindi natin mababypass ang mga levels ng ating buhay. We have to go through all of this. Pero habang lumalaki ang mga giant, it is an obvious sign na malaki ang pangako ng Panginoon sa buhay. The greater the crushing, the greater the anointing. Hallelujah. In fact, pasalamatan nga natin yung mga kaaway natin, yung mga challenges sa buhay, kasi yun pa nga nagpo-push forward sa iyo eh. Para kanino ka bumabangon? Sa mga kaaway ko. Para patunayan ko sa kanilang mali sila. Di ba yung mga struggle sa buhay, yun pa nga ang nagmo-motivate sa atin to move forward. Yung mga challenges sa buhay natin, yung mga haters, doubters, discouragers ng ating buhay, kung hindi dahil sa kanila, hindi ka magdadasal ng taimtim. Napansin nyo, nung dumami kaaway mo, nung dumami ang challenges sa buhay mo, napapadasal ka ng taimtim eh. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yung talagang walang-wala kang problema. Yung ang daming mga blessings sa buhay mo, na-promote ka sa trabaho, nagkaroon ka ng salary increase, tumama ka pa sa loto kahit bawal, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakita ko kayong tumataya sa loto, tanungin nyo rin, ba't nandun ako? Nagkita tayo eh. Kidding aside. Pansinin nyo kapag may mga challenges, magiging time-time ka, pero pag punong-puno ng promotion, yung bank account mo, hindi nawawalan ng mga blessing, di ba? Yung darating na yung susunod na sweldo mo, hindi pa nauubos yung pera mo. Ang sarap ng ganung pakaramdam, pre. Di ba? Ang sarap ng ganung pakaramdam. Pero ano ang usual nating ginagawa pag nangyayari yun? Thank you, Lord. Napakabuti mo po sa aking buhay, karapat-dapat kang parangalan. Worthy is your name, Jesus. Pero kapag may challenge, kulang na lang, dumapa ka eh. Lord, hirap na po ako sa buhay. Pansinin nyo, kapag may challenge, mas nagiging time-team at intimate ka sa Panginoon. Pasalamatan na rin natin ang Panginoon. Kung hindi dahil sa problema, hindi ka tatawag. Kung hindi dahil sa challenge, hindi ka pa makakaalala kay Lord. Kung hindi ka nagkaroon ng problema, hindi ka pa makakapagsimba. Hindi kayo ito, taga-ibang church lang po ito. Amen? So pasalamatan natin ang mga challenges sa ating buhay. Salamat, nilait mo ako, nakita ko yung halaga ko. Salamat, minaliit mo ako, nakita ko ang kalakihan ng Diyos sa aking buhay. May pangako ang Diyos. At pansinin nyo, ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay, yung pangako ng Lord sa ating buhay, hindi mo mabibili sa pure gold o sari-sari store. Eternal siya.
Ang kayang ibigay ng mundo, maa-access mo sa mundo. Pero yung kayang ibigay ng Diyos, hindi mo maa-access dito sa mundo. May mabibili ka bang joy sa sari-sari store? Dishwashing liquid lang. Pero wala kang mabibiling joy, amen, na ibinibigay ng Panginoon. Kasi kapag ang Diyos nangako, paniwalaan mo. May authority siya para gawin ang pinangako ng Panginoon sa ating buhay. At itong simbahang ito ang testamento na ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Na hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya at hindi siya nakalimot. Lalo ngayon, mag-e-eleksyon na naman. Sa lahat po ng mga tatakbong kagawad, sa darating pong halalan, lagi niyong tatandaan, isulat sa balota, Stephen Prado. Tignan niyo pag may mga meeting de avance yung mga politiko, hindi ko nilalahat hindi ko nilalahat. Pero marami akong napapansin na kapag may meeting de avance yung mga politiko, talagang mga tao talagang, sabi, pag ako, ang inupo nyo, sinisiguro ko sa inyo, lahat ng tambay magkakatrabaho. Sinisiguro ko sa inyo, kapag ako ang inupo ninyo, sa posisyon ng pagiging kagawad, ang mga kanal natin magiging malinis. Ang mga kalye natin mawawala ng kalat. Mga tao naman, wow! Grabe, paniwalang paniwala. Pansinin nyo hindi pa nakakaupo yan. Pero paniwalang paniwala ka na sa pangako nila. Samantalang sa Jesus, matagal na nakaupo sa trono. Yung mga pangako niya, never natin pinaniwalaan. Mga pangako niya, never natin. Kapag ka nakaranas lang ng problema, nakalimot ka na yata, Lord. Matagal na si Lord nakaupo sa trono. Kahit may sakit ka, nasa trono siya. At hanggat nasa trono ang ating Panginoon, may access ka sa kagalingan, may access ka sa joy, may access ka sa peace. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, mag-invest ka ng mga bagay na papunta there, na just here. Kasi dito, yung pera, fame, popularity, success, whatever it is that this world has to offer, lahat po yan temporal. Hindi ko ina-advocate na huwag tayong mag-ipon, na huwag tayong maghanda. Kailangan natin maghanda. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo lalagi here. Pero dapat sa atin pong pag-i-invest here, meron tayong purpose that is always for there. For eternity. Now, ang tanong ko sa inyo, pag may tinanggal po ba ang Panginoon sa inyo here, to prepare you for there, kaya mo pa rin bang magtiwala sa Kanya? Yun yung mahirap na part Lord, ba't mo tinanggal? 7 years na po kami. Mahal na mahal ko po siya. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya. Sus! May mga bagay na tinatanggal ang Panginoon here to prepare you for there. If you will trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, you can be sure, mga kapatid, na hindi niya yan tinanggal para nakawin at tanggalin sa iyo ang kaligayahan. Tinanggal ng Panginoon yan para ikaw ay protektahan. God's rejection is not just redirection. God's rejection is also God's protection. Iniingatan tayo ng Panginoon para sa next stage ng ating buhay. Kaya if I were you, invest in the kingdom of God. Ano ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 19? Everybody read this with me. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart be also. What is this verse saying? What is Jesus trying to say to us? Sinasabi ng ating Panginoon sa atin that investing in God's kingdom is the best investment you'll ever make. In the era of stock market and Bitcoin na walang kasiguraduhan, investing in God's kingdom is the best investment that you'll ever make in your life. Put up the verse again in Matthew 6. I will summarize that verse to you. Sa kingdom ng Lord, kaya maganda mag-invest, una, hindi nawawala. Pangalawa, hindi nananakaw. Pangatlo, nagtatagal at panghabang buhay. Yung bahay mo sa langit, hindi masisira. Ang city na future na binibuild ng Panginoon, merong unshakable foundation. Yung kingdom ng Lord, it will never fade. It will never end. Merong incorruptible inheritance sa lahat ng mananampalataya. Kaya kung ang buhay lang natin ay para sa pagtatrabaho, para sa trophy, para sa medalya, para sa certificate, good grades, pera, sasakyan, hindi po masama ang lahat ng bagay na yan. Pero kung sa process ng pagkuha natin ng lahat ng ito, makalimutan natin ang ating identity na tayo ay sons and daughters of God, it's not worth it. It's not worth it. Huwag mo ipagpapalit ang gusto ng Panginoon sa iyo sa gusto mo lang ngayon. May magandang bagay na inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi mismo ng greatest leader of all time, Jesus Christ, what good is it that you gain the whole world
What do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? In essence, parang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, hindi masama ang yaman. Kailangan natin yan dito sa buhay. Hindi masamang mag-invest, hindi masamang magplano, pero tatandaan natin, hindi natin siya madadala. Pag iniwan mo nga, pinag-aawayan pa. Pero kapag nag-invest ka sa kingdom ng Lord, kahit buhay ka pa, may advance payment. Nag-i-invest ka na ngayon pa lang. Malungkot na kayo, pasiyahin ko kayo ng konti. Yung pagpunta nyo ngayon sa church, kahit pilit na pilit pa, is actually an investment for your eternity. Kaya nga yung mga nag-invite sa inyo, willing na ilibre kayo. Kasi yung libre na yon, kinabahan yung mga nag-invite, Pastor, wala akong pinangakong ganyan ha. Huwag mo akong ilagay sa kapahamakan. Kaya nga, yung mga nag-invite sa inyo, willing silang ilibre kayo kasi yung papakainin nila kayo mamaya, pag nabusog ka, tapos na yon. Pero yung nakuha mo sa meeting na ito, yung tinuro ng Lord sa iyo ngayon, yung presensya ng Diyos na naranasan mo, that will last. Itong event na to matatapos after 2 hours. Pero yung epekto ng ating celebration today will last for eternity. Yung iba sa inyo, after 3 years, maaalala nyo pa rin yung very same moment kung saan kayo nakaupo, kung paano kayo kinausap ng Lord, at paano kinonfirm ng Lord ang kanyang pagtawag. He's the one who ordered our step. He's the only one capable to stop it and say, anak, that's a wrong choice. Kapag tinanggal ng Panginoon, wag mo na ipilit. After all, pag di na pa sa'yo, hindi ka nawalan. Kasi hindi talaga para sa'yo yun. Nalulungkot lang ako sa ibang mga taga 3 p.m. service. Kasi nung sinara ng Lord yung pintuan, nakatayo pa rin sila, Lord, kailan mo bubuksan? Kapag sinara na ng Lord, wag mong piliting buksan. Nagtataka ako, yung sarado, pinipilit yung buksan. Yung bukas, ayaw yung pasukan. May binuksan na ang Lord ng mga bagong pintuan, bagong opportunity. You only have to step out of it and conquer your fear. Step out of your comfort zone. Never neglect ang mga open doors, mga doors na naghahatid ng pagpapala sa buhay mo. Kasi kailangan mong pasalamatan ng Lord, hindi lang sa mga saradong pintuan, maging sa mga pintuang bukas na nilalagpas-lagpasan lang natin. Ilan ang pintuan nyo sa bahay? May kanina may sumagot, isa. Talaga? Isa lang? Paano kaya yun? Wala silang pintuan ng CR, wala silang... Natauhan din siya eh. So siguro yung iba sa inyo may pintuan sa harap ng bahay. May pintuan sa likod ng bahay papunta sa swimming pool. Sana all. May pintuan sa kwarto. May pintuan sa kusina. Ang dami. Siguro 4 o 6 na pintuan. Pero malamang marami sa inyo, hindi nyo nabilang yung pintuan ng cabinet. Hindi nyo nabilang yung pintuan ng refrigerator. Pag binubuksan ng refrigerator, nabubusog ka. Pero nilalagpasan lang natin mga open door na naghahatid sa atin ng pagpapala. Mas grateful lang tayo dun sa mga pintuang nakasanayan natin. Pero maraming pintuang binubuksan ng Lord. Hindi ka makakapag-bis pag di mo binuksan ng cabinet. Hindi ka makakakain pag di mo binuksan ng refrigerator. But those doors, underappreciated, but God is using to bring the blessing to you. And we should be grateful to God for that. Hindi yan masusuklian ng kahit ano pa man. Gawa ng Diyos ito. Kalooban ng Panginoon at gusto at nais ng Panginoon na kung tayo man ay maglalaan ng ating panahon, maganda ito. Maganda maglaan ng trabaho, ng para sa trabaho, pero yung para sa pamilya mas mahalaga. Yun yung mga bagay that will last. Yung memories, yung pera mawawala, yung memories habang buhay na nandito is invest more on those things that have eternal value and continue to believe the promises of God in your life. Minsan yung gusto mo at saka yung gusto ng Lord hindi magkasundo. In fact, napansin ko to sa maraming Christians, lalo sa mga 3 p.m. service. Napansin ko ito sa maraming Christians nowadays, na akala nila, porket pangarap nila, kalooban na ni Lord.